Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon na opinion itong post ang balita ngayon. Title, This administration's days are numbered. Bilang na ang araw ninyo. Ito ang pahayag ni dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panilo. Kasunod ng paglabas ng sinasabing joint affidavit ng mga nagpakilalang dating sundalo at marines na umano'y nagdedetalye ng mga paghahatid ng malalaking halaga ng mali-malitang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Sa panayam, tinukoy ni Panelo ang bigat ng dokumento. Affidavit, joint affidavit, mabigat yun. It says a lot of things about the government as well as those in cahoots with them. Nang tanungin kung naniniwala siyang nagsasabi ng totoo ang mga lumanta, diretsa niyang sinagot, masyadong detalyado para sabihin mong they have the pictures, they have the names, they have the plate numbers, kompleto Pati yung mga picture ng mga ICC investigator, kuha lahat ibig sabihin, malakas ang ebidensya. Batikang abogado ito. Ang tinutukoy ni Panelo ay ang umano'y ebidensyang kalakip ng mga salaysay. Mga larawan, pangalan at detalye ng mga sakyanan na aniya ay nagpapabigat sa aligasyon. Nauna nang itinanggi ng kampo ni Marcos Jr. ang anumang paratang ng kickback. Iginiit ng Malacanang na walang basihan ang akusasyon. So, again, ang labanan is battle of public opinion. Dahil dinideny ng mga inakusahan, ang mga nag-akusa, nagsabi na ng kanilang nalalaman, dito naman sa kabila, hindi yan totoo. Kaya tayong mga taong bayan, bahala na tayong pumorma ng ating paniwalaan. Mabuti sana kung patawag itong dating mga sundalo, patawag sa isang inquiry, sa Senado ba man, kahit saan, para maisalang sila sa cross-examination. Doon mo malalaman kung nagsasabi sila ng totoo o hindi. Katulad ni Master Sergeant Orly Gutesa, nag-iisa lang siya noon na lumantad, wala siyang dalang ebidensya, kundi salaysay lang. Pinistyon pa yung kanyang affidavit, peke daw ang perma ng notary public, so binaliwala. Ito ngayon, 18, dating kasamahan ni Orly Gutesa, nag-deliver ng mali-malitang pera. May mga ebidensyang inilakip. So, sa aking obserbasyon, base sa mga comments, reaction sa social media, mas marami ang naniniwala. Okay. So, itong pahayag ni Attorney Panelo, 22,000 ang nag-react, 16,000 ang nag-like, 4,300 ang nag-love. So, halos 20,000 ang pabor sa sinabi ni Atty. Panelo, 990 lang ang tumatawa. So, nasa more than 90% naniniwala kay Atty. Panelo. Less than 10% ang hindi sumasang-ayon sa kanya. So, pabor ito sa Okay, basa tayo ng mga comments. Victor Perez, the truth will prevail because God cannot permit continuous evil doing in this government. Yes, agree ako niyan. Yolanda Rosales, no matter how deep you bury, the truth will find its way to surface. Kaya nga, lumalabas na ngayon Dalia Clement, when you play around, it goes around. When wise become fool, sabi ni FD Habla. Ed Ab, correct. There Marcos administration days are numbered. Maybe 30 days, next month, or the months after. Kung abutin ng hanggang 2028, okay lang. Magtiis na lang tayo. Noel Godinez, now the world will see the true meaning of ICC, International Kangaroo Court. Number, more or less 800 days before 2028 election. Yun ang sinasabi ko. Kapit toko yan, hindi yan aalis sa pwesto. Kaya lang, kung ang Diyos nang gumalaw, ay wala silang magagawa. So, hintayin natin ang galaw ng Diyos. Noel Langahi, the boat is sinking. Mark Jason, kakapit, you will sow what you reap. The truth will come to light. Yes.
Karma is real. Truly, there is God who sees the truth. Sabi ni Bilitor Josephine. Eduardo de Vera. The past history of this country could be repeated once again in different aspect. Okay. Yung EDSA anniversary noong February 25, nagsalita si Professor Winnie Monson. Dahil nasaksihan niya yung EDSA 1. Sabi niya, ang pinakakurap sa ating history ay Marcos at Marcos. Sabi niya. Marcos Sr., corrupt na dati. Ngayon, mas corrupt ang Marcos Jr. Ganon ang ano. Kaya lang nakakatawa ang mga kakamping o dilawan. Yung Marcos na isinusuka nila ngayon, noon, ngayon parang gusto na nilang kaibiganin, makipagkoalisyon para manalo lang sila sa 2028. Kaya lumalabas, parang handa silang makipagkoalisyon sa Marcos administration para ang maging kandidato sa 2028, dalawa lang, VP Sara at ang kandidato ng pinagsamang kakamping Dilawan at Marcos administration. Ay nako. Sige, tingnan natin kung kaya ninyang bumuo ng united candidate para kay VP Sara namin.